Sir, hingi lang kami ng latest update dito po sa mga bilang po ng casualty natin dyan, mga sugatan at patuloy pa rin pong hinahanap sa ngayon. Uh, as of 6 a.m. this morning, uh, we have a total of 33 dead already reported, 456 injured, and 4 missing persons. Ito ay napapaloob sa Region 12 lamang. At meron tayong total of 17,685 families affected. Diyan po sa Region 12, Direktor, saan pong lugar ang pinakamarami pong casualty at matindi po ang epekto ng lindol kahapon? Yung breakdown po ng ating mga casualties, ang pinaka-hardly hit talaga ay ang General Santos City. Meron siyang total of 12 dead. And then followed by Sarangani Province, ang Municipality of Glan ay merong 13 dead, reported dead. Ang Municipality of Malapatan, Still of Sarangani, reported 5 dead also. And South Cotabato has 3. Dalawa sa Municipality of Tupi at saka isa sa Municipality of Tibuli. Direktor, sa ngayon po patuloy pa rin pong paghahanap doon po sa mga natrap sa mga gumuhong istruktura. Opo. 4 na meeting na lang po ang pinaghahanap at itutuloy ngayong umaga kasi nag-spend tayo last night because of madilim at may mga power interruption. At the same time, medyo may mga shaking pa na nangyayari o aftershock. Since last night po, Direktor, na nakakailang aftershocks na po tayo dyan sa area ninyo? As of this morning, we have 562 aftershocks recorded. At yung po mga evacuees na binabanggit po natin ngayon, ilan po ulit yung pamilya at residente na nakasalukuyan ay nasa mga evacuation centers po sa ngayon? Sa ngayon po, meron tayong 23 evacuation centers na open, pero ang number of families ay nasa 4,393 families lamang ang nasa evacuation centers, or it translates to 8,116 individuals. Kasi naman po karamihan ng mga tinamaan ay mga commercial buildings, hindi naman gaano sa mga residential houses. Oh. Sir, dito po sa search and rescue operations na ginagawa po natin, ano pong pinaka-challenging? May hiningi po ba tayong tulong galing sa national government? Yes po, meron na po. Nagpapadala na yung mga iba-ibang ahensya ng national natin para sa karagdagang SRR units. As a matter of fact, we are expecting na darating dito sa General Santos ngayong umaga ang unit coming from the Armed Forces na specialized on collapse structures, yung 525th Engineering Brigade. Kanina po nabanggit nyo, tuloy-tuloy pa rin yung aftershocks. As of this morning lang, more than 500 po yung nararamdaman nyo dyan. Kamusta pong kuryente natin? Sabi nyo po kasi kanina fluctuating po. Tama po yun. Medyo may mga interruptions din yung power natin, yung power sources natin. At hindi lang yon, pati yung ating communications line. May mga intermittent interruption sa ating signal. Doon po sa hardly affected barangays or areas dyan sa Region 12, meron po bang mga lugar na hanggang ngayon hindi pa rin po makontak o di kaya po ay wala pa rin pong kuryente? Sa ngayon po, medyo nakakapag-establish na kami ng contact since last night, no? Yung lalong-lalo na yung Municipality of Glan dahil yun ang nasa dulo ng Sarangani Province. But eventually, nakakapag-establish na kami ng contact at nakapagbigay na rin sila ng kanilang update. Director, At the same time, may mga reported pa rin na mga power interruptions doon sa kanilang mga lugar.
Direktor, kanina nabanggit niyo po karamihan sa tinamaan ay mga commercial areas po ano. Pero kamusta po yung assessment natin sa pag-iikot po natin do sa mga paaralan lalo pa po first day of classes kahapon sa mga tulay, ospital, maging sa paliparan diyan po sa Region 12 or yung mga critical infras po natin na naapektuhan ng lindol? Uh, as of this morning, meron tayong reported na 48 partially damaged schools all throughout the regions ito. At yung mga commercial establishments natin, karamihan nito ay dito sa General Santos kung saan ito yung pinaka-highly urbanized center na tinamaan. Ano? And then yung ating mga infrastructure, meron tayong slight na damage sa ating General Santos International Airport. Kaya kung saan ay kinansila yung ating mga lipad coming in and coming out of General Santos City. Sabagay yung samantala yung ating seaport, wala namang reported damage yung seaport ng General Santos. Kaya lamang merong work suspension sa ating mga empleyado. Kaya hindi rin sila makapag-operate. So hanggang ngayon po ba, Direktor, hindi pa rin po pwede yung pong flights diyan sa Jensen? Hindi pa po. Wala pa pong clearance yung CAAP na i-declare na open ang General Santos Airport. Yun pong mga kailangang dalhin dyan, paano po iyon? Lalo yung mga galing po dito sa natulong sa ating national government as a DSWD. Ang pinaka-most accessible entry point going to Jensen sa ngayon by air is through the Davao City International Airport. It takes about 3 to 4 hours travel from Davao City to reach General Santos City. Direktor, may mga lugar po ba na hanggang sa ngayon ay ipinagbabawal pa rin po nating balikan o puntahan, especially po dun sa mga structures na tinamaan po ng lindol kahapon? Yes, of course. Yung meron tayong mga buildings na nagkukulapse, remind na po namin yung mga LGUs natin na kung saan hindi pa pwedeng pasukin yung mga talagang medyo alanganin pasukin dahil sa mga aftershock. But good enough nga dahil nangyari yung earthquake kahapon, hindi pa nag-o-open yung karamihan ng mga commercial establishments. Kaya minimal lang yung ating mga injuries coming from our private employees. Pero Direktor, sa ngayon po, sapat po yung kasalukuyang sources na meron po ang Region 12 para po sa mga kinakailangan ng mga naapektuhan po dyan ng lindol? Sapat naman po sa ngayon. We are in constant coordination with DSWD at initially nakapag-preposition naman sila ng mga food items, lalong-lalo na doon mga na area. Oo. But tuloy-tuloy pa rin po ang ating bidar ng mga relief assistance items sa mga affected areas. Lahat naman po napupuntahan natin kahit wala po tayong mga kalsada na naapektuhan. Lahat ng areas na kailangan tulungan napupuntahan po. Meron po tayong affected na mga sections ng mga kalsada na medyo tinamaan ng mga soil erosion sa gilid at saka may siyam na bridges din tayo na reported na limited access lamang ang inaalaw. Kumbaga, it only allows the passage of medyo maliliit lang na vehicle. Yun pong binabanggit ninyo na mga kalsada na apektado ng lindol, hindi po siya nadadaanan sa ngayon at ilan po yan? 19 roads ito, no? Nakalagay dito. 19 na mga kalsada. Pero marami dito ay limited access. Passable siya, but linilimit lamang nila siguro sa laki ng mga pumapasok. Kanina, Dahil tuwing pa yung clearing operators ng DPWH. Opo. Direktor ng tubig po natin dyan, kumusta? Kasi kanina apektado po yung communication, kuryente, patubig po para sa mga residente.
Hindi ko pa nakuha yung latest update. But kahapon, nung tumama mismo yung lindol and mga about 12 noon, merong reported mga water interruption. I will have to check ngayong umaga if na-restored na po ba yung reported, lalong-lalo na dito sa General Santos City. Kahapon din po nagkaroon ng tsunami o ng alert po, na tsunami alert galing po sa FIVOC sa ilang coastal areas po. Kamusta na po ang assessment ngayon? Na-lift na po ba ito ng FIVOC, sir? Opo, na-lift na po kahapon yung tsunami alert natin, lalong-lalo na sa mga coastal areas natin ng Sarangani at Sultan Kudarat. Karamihan naman dito sa mga pamilya na na-report kahapon kasi umabot kahapon ng 15,000 yung nasa evacuation center, ay nagpagbalikan na sa kanilang mga bahay. Yun yung mga tinatawag natin na preemptive evacuation. Pero sa ngayon, medyo bumaba na yung bilang na nasa mga evacuation centers natin kasi medyo kampante na yung mga residente, bumalik na sila sa kanilang mga tahanan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.